Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue na bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa pag-arangkada o pagdaldal ng isang diehard DDS ho mga ka-action, na kung saan ito daw si Marcos Jr. ay may malaking utang na loob sa mga Duterte. Ito na ba ang sinasabi natin na kung si Duterte ay hindi sinisingil si Marcos Jr. sa utang na loob, pero ang kanilang mga taga-suporta ang naniningil dito kay Mr. President Bongbong Marcos? At sinabi pa nito ng isa ng DDS na ito na si Speaker Romualdez ang walang hiyang speaker. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panoorin muna natin ang nasabing statement. Ang administration na to, malaki ang utang loob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumib-in, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama at sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Putragis, paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka, ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Martial law itong binibigay nyo sa amin. Kaya Mr. Speaker, tingnan mo, kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sara ang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. At walang Romualdez na tambalos-los na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayanang Pilipino ang pagpalibing sabi yun? Hindi, sa libingan ng mga bayani, dahil tatlong dekada, tatlong presidente na ang umupo, hindi napapalibing, pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tiyuhin mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo, mga kakampi mo. Kagaya ni Congressman Lagman. Saludo ako dyan kay Congressman Lagman. Dahil sa totoo lang yan, kaya nagsasalita siya. Hindi siya papayag na mag-chat-chat ka dyan, magtanggo ka na lang para magburubaliktad ka. Huwag ka nang sumayaw ng chat-chat. Dahil hindi ka igi-iging tingnan pag nagsayaw ka ng chat-chat. Yun lang. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin ang panggagalaiti ni Sandra Cam. Si Sandra Cam yata yan, correct me if I'm wrong ha? Mga ka-action, ito na nga po ang sinasabi natin na sila mismo ang mag-aaway-away, Marcos versus Duterte at mga taga-suporta ng kabilang-kabilang kubol. Diba? Oh, ito na po. Ito na, ganito na po sila kagulo. Singilan na dis.
Di ba? Oh, paano ko yan, Martin Romualdez? Ikaw daw ang napakawalang hiyang speaker. Ang sakit nun. Mas masakit pa yan sa first time na salita. Di ba? Oh, kailangan ba talaga na magtanaw ng utang na loob si Mr. President Bongbong Marcos? Para sa akin mga ka-action, mga kakamping, no? Kung magtanaw man ng utang na loob si Mr. President Bongbong Marcos, except na lang po kung may pinag-usapan po sila na ganon na ipalibing mo ang aking tatay sa mga bayani para ganito gawin ko, ganito pag magawa mo yon. Kung may ganong agreement. Pero kung wala naman agreement at kagustuhan lang ni dating Pangulong Duterte na ilibing sa mga bayani si Marcos Sr., walang dapat na tanawin na utang na loob. 'Di ba? Klarong-klaro po 'yun, 'di ba? Kung may utang man na loob ang mga Marcos during campaign, kasi nga po dahil nga daw kung hindi dahil kay Sara Duterte, kay Vice President, ay hindi mananalo ito si Mr. President Bongbong Marcos. Ano ba ang magagawa ni Mr. President Bongbong Marcos? Alangan ba naman na protektahan o ano ba kahit mali na ba gusto nyo ba na manilbi pa na ano pa rin na wag pansinin kahit mga mali na ang ginagawa? Parang ganun ang ibig sabihin ng ilan sa mga taga-suporta ng mga Duterte, di ba? So perket pala nanalo, so may utang na loob na. Aba, iwan ko dyan kay Mr. President Bongbong Marcos, siya ang singilin nyo. Siya ang dapat makasagot niyan, Madam Sandra Cam, no? Wala na po kayong magagawa kung gano'n na ang magiging pananaw ni Mr. President Bongbong Marcos. By the way, nandiyan naman si Senadora Amy Marcos, ang tagapagtanggol, di ba? Na solid Duterte ho. Di ba? So alam naman po natin mga ka-action, mga kakamping, na nagsimula po ang samaan ng loob sa pagitan ng mga Duterte at Marcos at Romualdez, no? Dahil nga po sa salitang tambaluslos. Sino ba ang nagsalita nito? Ang nag-tweet? Walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte, hanggang sa nadagdagan ng malalaking issue. Hanggang ngayon, ganito na po sila ngayon. Bahala na po kayo dyan. Kayo na lang po, bahala kayo. Magsakma lang kayo dyan. Diba? Manood na lang ho kami. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Share ko lang sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.